ongoing ang ating renovation. So gumagawa tayo ng maliit na room. Oops, punit na. So today's video mga boss ay pag-usapan natin yung palaging tanong nila sa akin, kung sapat na nga daw ba yung 12 volt setup, then dalawang 100 Ah na battery. So baka pinagparallel kasi nga 12 volt setup yung inverter. So itong setup na to guys ay kukunin na sana, kaya lang nagka-problema dito. Kanina umaga ayaw umandar. So malamang sa mga parehas kung gumamit ng ganitong setup si Pau-Pau, at malapit sa mga lugar na mataas ang moisture sa umaga, yung mahamog sa umaga. At isa pa lang ano nito, downside nito, huwag niyong ilalagay sa mga lugar na malakas ang evaporation or yung hamog. Yan. Kasi nga yun yung isa yata problema ng mga ganitong inverter. Kasi nga napapasok sa ilalim yung kanya mga butas, yung hamog. Sa yero, pansinin nyo minsan sa mga yero natin, sa umaga, hindi naman mainit sa gabi, pero sa umaga or sa gabi, nagpapawis siya. So malamang ganun ang nangyari dito, kaya nagdahilan. Ang nangyari kasi dito, ayaw umandar. On natin yung battery. Nag-error 3 siya at 54. So nung tiningnan ko sa, nandito ba yun? Sandali. So ito guys yung naging problema niya kanina. Ayan, error code 03. Typically indicates a high battery voltage issue or a problem with the battery voltage measurement system. Dito siguro sa loob. Kasi yung battery nito imposible namang tataas. Ayan, tapos eto pa. Unang lalabas yung error 54. Typically indicates issue with the inverter output voltage, especially unable to maintain proper voltage due to a low battery voltage. Yan. Yun yung naging problema niya. Unang lalabas yung error 54, then error 3. Yan. Malamang siguro marami nakakaranas sa mga ganitong klaseng generic na mga inverter or hybrid inverter. Parang ano siya guys, parang naglagay tayo ng LCD panel or TV na sa location niya ay mahamog, mataas ang condensation, then nasisira na lang siya ng walang kadahi-dahilan. Yun pala, nagpapawis sa loob ng TV. Then pag na-dry, okay na naman siya hanggang sa masira yung unit. So parang ganon. Tapos nung siguro mga alas 10 na kanina, alas 11, sinubukan ko ulit, okay naman na siya. Ayun o, okay na siya. Nag-inverter na siya. Nag-invert na. Ayun. Kaya ako tinanggal ito kanina kasi akala ko dito ay dali, maingay yung blower niya. Kaya tinanggal ko dito kanina. Akala ko kanina dito nagkakaroon problema, baka nagkaka-shorted. Kasi merong mga post sa Facebook na naglagay ng ganito, nasira yung inverter. Or di naman kaya yung ganito noon. Kasi nga si Pau-Pau unang gumamit dito nun. So chinek ko yung output nito, okay naman, wala namang nasira. Then kanina alas 10, alas 11, sinubukan ko ulit, gumana na siya. So nagdahilan siya. Kasi nga yung pinaglagyan ko dito medyo ganun nga yung location. So nagdahilan siya. Bali to guys ay binebenta ko kasi ito. Binebenta ko lang itong battery. Bale free na tong inverter kasi ayoko magkaroon ng sakit na ulo.
in the future. Itong battery, fresh na fresh. Ito, kahit sabihin na natin na tumagal sa akin at walang naging problema, pero ayaw ko magkaroon ng sakit ng ulo. So ito, parang kasama lang niya. Ito yun talaga, tapos giveaway na to. Lahat na yan. So may nagkakaisip dito na kumuha, then nung tiningnan, nakakahiya. That's why hindi ko nire-recommend yung ganitong klaseng inverter. Kung may pambili ka lang mas higher brand at pinagkakatiwalang brand, yun na lang. Balikan natin yung tanong kanina na sample natin itong setup ko na 3.6 kilowatt na hybrid inverter, on grid off grid si DEYE, tapos 48 volts, then 48 volts na 5 kilowatt battery. So sapat na ba yan? Okay na ba yan? Sa setup ko na sabihin natin nasa 1,500 watts or 1,600 watts na solar panel, kaya niyang i-charge sa half day lang. Tapos ang consumption namin overnight, sabihin na natin nasa 200 to 300 watts sa magdamag. Kung tutusin, sa gabi lang sana kami gagamit ng kuryente or battery pala. Pero kung minsan, dahil nga sa hindi natin may iwasan, maganda yung araw sa umaga, makulimlim sa gabi. So consider na natin yun na gagamit tayo ng siguro nasa 50% or 30% ng battery na galing sa battery. Maugot niya konti kasi kung sakaling tataas yung load natin daytime. So yung 1,600 watts na solar panel, kaya niyang i-charge half day lang. So ibig sabihin ay sayang yung production sa half day nung solar panel. So dito kagaya ngayon, fully charged na siya, oh. So yan ay wala na. Problema na natin kung saan natin itapon. Pero kung sakaling ang battery ko ay nasa 10 to 15 kilowatt hour, okay sana. Kasi hanggat may harvest yung solar natin, ikakarga niya sa battery. Ngayon kung 5 kilowatt hour lang tapos matako kami gumamit sa araw, nahuhugot, problema sa gabi, medyo kinukulang na. Pero kung sakaling sapat yung battery natin, sabihin natin 10 to 15 kilowatt hour, lahat ng harvest ay mapupunta sa battery, may store. So for me, battery pa rin ang kulang. Yan o, wala na o. Yung voltage natin nasa 216 volt. Then wala na. Hindi na nagagamit. Hindi naman tayo pwede magpaandar lang ng grinder na wala namang ginagrinder. Pwede kung may ref ako dito, pwede sana. Pero wala naman. Yan. So hindi naman tayo pwedeng gumamit kasi masisira naman yung appliances na hindi naman kailangan. Ito, kinakat na niya kusa yung yung tawag dito, ito microinverter kasi nga sobra na yung production eh. And automatic niyang i-reconnect yan sa battery. 100% na 54.73. Yan. Pag tinatanong niya sa akin kung pwede bang idagdag natin si Orient Power kay DEYE, hindi guys, kasi nga 12 volt po si Orient Power at 48 volt si DEYE. Narinig nyo yan. Yun po ay generator ng kapitbahay kasi as of now ay brown out pa rin dito sa amin. Wala pang grid. Yan o. So pwede naman tayo mag-upgrade ng battery, kaya lang sa tingin ko ay dapat ay same na ganito. Meron siyang communication cable. Kasi kung ang gagamitin natin o idadagdag natin, for me guys, or baka naman pwedeng DIY. So mag-comment kayo sa comment section kung pwede. Pero for me, mas maganda kung parehas na kahit ibang brand.
Ayan, kahit ibang brand, basta meron siyang communication cable na isasaksak. Kasi nga, ang setting natin dito ay meron siyang communication cable. So, namomonitor natin dito sa monitor dito kay DEE. So, kung gagamit tayo ng walang communication cable, ayan, hindi natin makikita yung status ng BMS nya. So dito kasi meron siyang communication cable, naka-lithium siya, then makikita natin yung status ng bawat row or battery niya. 12 volt, 12 volt, 12 volt, 12 volt. So wala pang alarm dito, wala pang fault. So for me, kung siguro DIY na mga battery, so sa DIY tayo lahat. Use battery percentage or use battery volt. So lithium yung gamit ko. No need na nating i-set up kung ano yung klaseng parameter nya. So mas maganda yung trusted nating brand or ibang brand, basta yung gusto natin na tiwala tayo. Baka may makuha natin, hinihigop niya yung laman ng battery natin. So sayang naman. Dito kasi pwede mong hindi tingnan dito yung status ng battery. Makikita mo na dito. Yan, tapos yung BMS. So kung ilalagay natin o idadagdag natin ay DIY, mekos-mekos na naman. Back to mekos-mekos na naman tayo. So for me, dapat mas plenty yung battery, mas malaking capacity ng battery. Kasi nga kung sakaling malaki ba yung solar mo tapos hindi na masyadong mataas yung load mo during daytime, sayang lang yung kanyang production kasi nga walang storage, natatapon lang ng hindi nagagamit. Na-harvest mo lang siya na hindi nagagamit. Parang dumalang sa yung tubig na hindi mo ginamit. So sayang naman. Ang maganda lang kasi doon ay panalo ka during tag-ulan. Yun. Madali niyang kargahan yung battery mo kahit makulimlim. So yun siya guys, yung area natin ay on renovation. Bale, ako na lang yung gumagawa dyan, paunti-unti. Wala naman ako masyadong ginagawa dito, di ako na lang. Merong bintana dito. 1 meter, parang CR lang siya. Basta separate lang talaga yung ganito, tapos hindi accessible sa mga bata na mahirap kasi kung may bisita ka, may bata, mahirap awatin. Buting sarili mo mga anak, maawat no? Pero yung iba kasi mahirap.